na guys, ang bagong welding machine ni Predator. Pulse Technology, Pulse MIG for aluminum welding, full bridge technology. So malakas po siya kasi naka full bridge na po siya. Pulse MIG IMMA 300. Supply 220, 20 to 300, 6.5 kVA, 60 Hz, 0.85 power factor. So ayan po siya guys. So according po kay Predator, ito po ay pwede sa MIG Pulse, tapos Synergic MIG, Lifting, MMA or stick welding, gasless MIG at mixed gas. So napakarami niyang pwedeng function. So ito po yung kanyang pang stick welding, tapos yung ground clamp, then additional mga accessories at yung kanyang MIG parts. So tingnan natin lahat. So nakasip type po siya, sakaling hindi natin ginagamit yung ibang mga parts niya or accessories niya, pwede natin itago ulit para sa future na maka-project. Okay. Yung kanyang shield, user manual na may kasamang roller, tapos yung glass, yung kanyang brass, mabigat dito. So ayan guys, lupet, ang laking welding machine. So ito guys ay supported niya yung 5 kg na ganito na flax cord at yung solid wire. So pwede siya sa CO2. Subukan natin lumaya. Marami siyang function na pwedeng. Ito guys. So ito guys ay 2 kg na aluminum wire, 1.0 mm. Pero pares lang po yung diameter sa 5 kg na flax cord at solid wire para sa mixed gas at gasless. Okay, so kasyang-kasya po dito yung ganun kalaki. Ang laki guys. Supported po niya yung malalaking rule ng flax cord. So naka-pre-install dito sa kanyang MIG torch ay yung kanyang nylon hose para sa aluminum welding. Tapos meron siyang extra para sa flax cord at mixed gas. Yan yung ipapalit natin sa kasakaling mag-welding tayo ng bakal. Dito, hugutin natin yan. Pero ito, isusukat pa natin at papalitan natin dun sa loob. Pati ito papalitan natin kung sakaling mag-welding tayo ng bakal. Okay? So ito yung hugutin natin para ipalit ito. So ganito siya guys kung paano i-set up for aluminum welding. So dapat, ang nakalagay dito sa ating MIG hose, MIG gun ay yung nylon hose. So naka-pre-install na siya. So ang gagawin na lang natin ay ilagay. So yung ibang mga welding machine kasi may mga bubunot-bunutin pa dito. Dito ay isa lang. Ito lang ipapalitan natin for flax cord. So ngayon ay nylon muna for aluminum welding. Lagay natin yan. Set up muna natin ito. Ito guys ay puputulan natin para sakto sa loob. Meron kasi binubulot dito na kailangan tanggalin, pero ito ay hindi siya pwedeng tanggalin, yung nasa loob. Magkaiba kasi sa aluminum at flax cord. Mas malambot kasi ganito aluminum. So kailangan palitan natin ng nylon. So may kasama naman sa set. Putulan lang natin ng sakto. So wag natin itapon to kasi magagamit natin pag nasira yung isa. Maliit. So ayan, ganyan siya guys. Then yung pinaputulan natin, wag natin itatapon kasi magagamit pa natin to. Then subukan natin isukat. Ganon. Yung gagamitin natin na aluminum wire ay 1.0 mm. Lagyan natin dito. So ayan. Lagyan natin to dito. Design lang guys yung paglalagay ng flax wire. Okay. Ipad na rin.
Then, set natin sa manual. Subukan natin paikutin. Ayan guys, oh, nikot na siya. Yun. So, basta hindi lang mahirapan na hilain at hindi siya magkukontinuous na umikot. Pag hinila niya. I-test natin dito kung iikot ba siya kung pre-nest natin. Para ma-sure natin na nag-contact yung kanyang switch. Ayan, ayos. Tapos ay ilagay na natin ito. Yung kanyang contact tip. Higpitan natin para hindi mag-loose. Then ilagay natin yung kanyang cap. Yun. Subukan natin. Yun. Tapos, ilagay natin yung ground clamp papunta sa negative. At yung ating electrode naman, eto, yung gun ay papunta sa positive. So, paano naman yung pang MIG welding with CO2? So, parehas po sila ng wiring. Parehas na parehas. Ang papalitan lang natin ay yung mismong eto. Kasi ang nakalagay dito ay nylon para sa aluminum. Papalitan natin ng pang metal. So, meron po siyang kasama dito. Yan, papalitan natin yan. Then, papalitan natin yung hose sa loob, yung nylon hose. Papalitan natin ng pang metal. Kasi nga, steel yung gagamitin natin na rod or stainless. Matigas. So, try muna natin yung stick welding. Dito, kahit nakalagay na yung big torch natin, hindi na natin kailang tanggalin dito. Yung mounting lang ng kanyang electrode. Tapos, lagay natin yung clip ng stick welding. Ganon. Tapos, yung ground clamp, nakalagay na. So, ang tinatanggal-tanggal lang natin dito ay yung pang stick welding. Nililipat-lipat natin kung ano yung positive at negative. Set natin sa stick welding. 150 lang. So, eto guys, yung unang practice ko sa kanya. Dito, malamig pa kasi yung bakal. So, dito mainit na siya. Single, zigzag. Yan. So, single, zigzag, zigzag, single, zigzag, 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 tapos single. Alam nyo guys, isa pala sa napakahirap matutunan ang aluminum MIG welding kasi nga napakalambot ng rod. Ayan. So, mas kakaiba siya sa TIG ng aluminum. Pero napakaganda niya kasi nga automatic na yung filler. So, hindi mo na kailangan ng filler kasi automatic nang lumalabas. So, napakaganda nito kapag may tinatapunan tayo, nag-fill up tayo. Napakaganda niya kasi mabilis. Hindi kagaya sa TIG na may filler rod. Mas mahirap yon, dito mas mabilis. Pero napakahirap niyang matutunan. So, expect nyo na guys na hindi kagandahan ang welding ko gamit ang aluminum welding kasi nga first time kong gumamit ng ganito at napakahirap niyang matutunan. So, set tayo sa dito, meron siyang manual, pero ang gusto kong gamitin dito ay yung Synergy MIG. Ayan. Tapos, ang setting natin ay nasa 150 lang. Okay, so kung kulang, magtataas tayo na hanggang 170, 172. 150 lang muna. Then dito ay nakaset up na yung ating argon gas. Ito, nakalagay na sa likod. So kung magwe-welding tayo ng solid wire na bakal, lilipat lang natin sa ating CO2. Yun guys, yung CO2.
So ang setup sa CO2 at argon, pag aluminum, parehas lang sila dito. Negative yung ground at positive yung electrode. Pero pag gasless, baliktad. Magiging negative yung eto. So nililipat-lipat lang siya. I-try natin ng zigzag. So ayan siya guys, oh. Single, single, tapos zigzag. Lapat na lapat. Nakatakot kasi pag dito, baka mabutas niya. Malakas. So sinubukan ko rin guys sa railing ng solar. Eto. Yung mga ganito pala ay napakanipis. Kaya medyo mahirap siyang gamitin pag ganito. Kailangan talaga mag-practice ka ng todo para mahirapan na magkamali. So yan guys yung welding ko. Yan. So kailangan paumbukin para hindi malusaw, hindi siya masyado mainit. Pag talagang palalapatin mo yan, lusaw na yung railing, nabubutas, yun ang resulta. Kaya kailangan hindi masyado malakas. So wala na problema dyan kasi pwede mo namang i-grind eh. Isa pang function na kayang gawin ni MIG Pulser ay lifting. So pwede nyo siyang gamitin as lifting, kaya lang bumili kayo ng sarili nyong ganito guys. So additional na function lang niya. Hindi mo na kailangan tanggalin yung kanyang MIG Torx. Ang kailangan lang gawin ay ilagay mo yung hose ng MIG Torx papunta sa argon gas. So nakalagay na siya. Tapos ilagay sa negative ito, electrode niya. Okay, so wala naman tayong socket pa. So ang gagawin ko ay yung clip ng electrode, yun ang gagamitin ko sa stick welding. So ililipat natin ito. Punta natin doon. Pag mag metal welding tayo, babalik natin dito. So lifting ang gagawin natin, negative electrode, para hindi malusaw yung ating tungsten. Lagay natin dito. So ganyan siya guys, kasi nga wala pa akong nailagay na socket.
So dito hindi ko kasi masyadong binababad kasi baka mabutas. Manipis lang kasi. Try naman natin sa flux cord, solid wire at sa gassless. So kailangan na nating tanggalin yung kanyang nylon hose dito. Tapos ito ay itago natin kasi kakailangan na natin pag gagamitin natin ay aluminum welding na naman ulit. Okay, naipapalitan natin ng ganito. Yung bakal. Pasak natin ganyan. So una nating susubukan ay yung pang gasless na flux wire. Same procedure na ipapasok natin dito. Ngayon ay tatanggalin natin to, papalitan natin ng bakal, itong nylon hose na to. So dito ilalagay natin yan. Ilalagay natin ito. Same procedure, ganun lang po. Sa experience ko, mas magandang gamitin yung solid wire pag ginagamitan ng CO2. Pag bakal yung welding natin. Pero kung aluminum, mas mabilis na pang filler pala yung ganito guys. Aluminum wire. I-try natin yung tuti nga pala. Yung tuti, pag pinisil natin gano'n, saka lang siya gagana. Pag pinitiwan natin, titigil. Tapos, yung 40 ay pag pinisil natin gano'n, dire-diretso siya. Subukan natin. Guna. Hanggat hindi natin pinipisil, hindi siya titigil. Subukan natin ulit. Parang hindi tayo napapagod na pisil ng pisil. Pero pag inangat natin ganon, titigil siya. Pag wala siyang naramdamang load. Ayun o. Titigil. So, sakto siya guys sa ano. Maganda kasi ang MIG para sa mga tubular. Marami na kasi gumagamit ngayon ng steel trusses. So, maganda siya at para hindi mabutas yung mga bakal. Pag stick welding gagamitin natin dyan, magkakandabutas yan kasi manipis. Maganda ang MIG para dyan. Subukan naman natin sa solid wire. Meron ako dito 0.8. So papalitan natin yan ng solid wire tapos gamitan natin ng CO2. Ang gassless lang kasi may spatter, pero yung solid wire hindi, malinis, tapos maganda siya sa mga butas-butas. Magandang pang takip, pang sara ng mga butas-butas. Ang pinaka gusto ko kasi sa MIG ay yung meron siyang gas kasi ang lutong ng tunog ito, pakinggan nyo. Tapos malinis yung kanyang welding. Mas malinis ang luto niya compare sa gasless. You know, wala kang makitang spatter. Ito, nilinis ko yung winelding natin kanina ng gasless. Ngayon we-welding natin ng with gas. So ayan guys. Tapos dito sa side, wala siyang masyadong spatter. Tapos kung magkakabutas man, madali siyang i-fill up. Tapos sa mga gap, maganda siya. Hindi kagaya sa gasless na almost yung ibang mga rod ay tumatalsik. Mas maraming tapon, tapos madumi. So dito mas malinis. Ayan, mas madaling pakapitin kumbaga.
So para sa akin, itong si Predator MiG Pulsar AL300. Sulit na sulit siya guys, kasi malaking rad yung mailalagay natin dito. Ito, kung bibili tayo ng 5 kg na solid wire, marami ka nang magagawa kasi kahit yung ganito guys. Hindi kasi masyadong natatapon, hindi ka guys sa gasless na mas maraming tumatalsik. Hindi ko pa nagamit yung ano niya oh. Ginamit ko kasi yung luma. Okay. Kung sa pang filler, lalo sa mga bitak, butas ng makina natin, madaling pang fill up. Yan. So ngayon ay titingnan natin yung loob ni MiG Pulsar 300 ni Predator. Tingnan natin yung loob niya. So napakarami niyang function. So eto guys yung loob ni Predator MiG Pulsar Aluminum 300. Ito yung kanyang mainboard, malaki din siya guys. Tapos yung kanyang control board ay nandito, malaki din. So parang kinut out siya, pinunta dito. Karamihan kasi nandito siya, tapos maraming wire. So dito, sineperate, nandito na yung control board. Yun yung kanyang motor sa kanyang ruler. So supported po siya ng malalaking flux core. Pwede sa kanya yung 5 kilo. So napakalaki, pwede rin yung maliit. So para sa mga interested, nasa description box po yung kanyang link at nasa top comment section. Okay?